ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming pawang may kahinaan, upang kami may pagsanggalang iabot mo sa amin ang iyong kanang kamay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakainin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong Panginoon ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawala ng agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang na durog. Muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang muog, mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay. Sinabi pa ng Panginoon, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo't huwag maglalakbay, ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupang ibinigay ko sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Iyong loob ng matapat kong masunod. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan,
pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Puon ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong tinggin. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Magsitayo po lahat. Sinabi ng pagmamahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanan. Nagpapagong kalooban upang sila ay mabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi. Nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseyo at ang kanilang mga kasamang iskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili pong nakatayo ang lahat. Tayo po ay mag-aantanda ng krus habang iginagawad ang pagbebendisyon ng aklat ng mabuting balita. Magsiupo po ang lahat. Maraming salamat sa ating mga bisita ngayon sa National Shrine of Santo Padre Pio, sa pamumuno ni Father Oc Andal, ang ating rektor at mga kaparian, lalo na ang aking welcome sa Diocesan Shrine and Parish of Nuestra Señora de la Asunción, Bulacan, sa pamumuno ni Bishop Dennis Villarojo. Palakpakan natin mga taga-Bulacan. Ganon din ang Council of the Laity ng Archdiocese of Lipa na kahapon nag-umpisa ang kanilang Lenten Recollection at sa araw na ito sila'y pupunta sa ating mga pilgrim churches kung kaya't sa pamumuno ni Miss Len Bensons, mga coordinators ng parishes, welcome sa National Shrine of Santo Padre Pio. Palakpakan natin sila. Ibig kong dalhin kayo sa pagninilay ng ating Ebanghelyo
nakita ni Jesus ang isang publikano ng pangalan Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Napakaswerte ng Leving ito sapagkat may trabaho siya. Matatag ang trabaho bilang maniningil ng buwis. Kung kaya't magandang buhay niya. Ngunit pakatandaan ninyo, isang iglap lamang ibinigay ni Levi ang lahat at sumunod kay Jesus. Isang iglap lamang. Pag sinabi ni Jesus, "Sumunod ka sa akin," immediately sumunod si Levi o si Mateo. Magtatanong kayo, kaya ko ba? Tila'y napakahirap sapagkat may trabaho ka, magandang buhay. Tumawag si Jesus, "Sumunod ka sa akin." Iniwanan lahat, sumunod kay Jesus. May tatlong dahilan kung bakit ura-urada, nagmamadali, na sumunod si Levi kay Jesus. Una, si Jesus ay kapanipaniwala. Sa kanyang pagkatao, tingin mo lamang maniniwala ka na sa kanya. At alam ko si Levi nakakarinig na patungkol kay Jesus. Nakakarinig na sa mga ginawang pagtuturo ni Jesus. Ilan sa atin, mukha pa lamang, hindi na mapapaniwalaan. Mukha pa lamang, hindi pang sasalita. Tanong ko sa atin ngayon, lalo na sa mga nakikinig sa akin sa radyo, nanonood sa Facebook Live natin, ikaw ba ay isang taong kapanipaniwala? Ang mukha mo ay hindi fake, totoo. Kung anong sabihin mo, maniniwala sa iyo. Ngunit mas malalim ang ating pagninilay sapagkat si Levi meron ng napakahalagang biyaya sa puso niya, ang tinatawag banal na pagnanais. Holy desire. Pag meron kanya sa puso, aantayin mo, aasahan mo ang panahon na makita mo ang iyong ninanais. Alam natin na sa isip ni Levi, mayroon siyang banal na pagnanais makita si Jesus. Napakahalagang banal na pagnanais sapagkat sa taong ito na pinagdiriwang natin ang taon ng Jubileo, hope, umaasa si Levi na makita si Jesus. Kayo na pumunta dito sa National Shrine of Santo Padre Pio, umaala ba ang puso ninyo ng banal na pagnanais? Sana sa pagpunta ko sa Padre Pio, maramdaman ko ang hipo, ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Pupunta kayo dito sa Padre Pio, hindi magpa-selfie, hindi bumili ng mga souvenirs. That holy desire to experience God. Yan si Levi. Unang tanong natin ngayon sa unang pagninilay, meron ba sa puso natin ng banal na pagnanais, holy desire? Pangalawa, makapangyarihan ang salita ni Jesus. Anong sinabi ni Jesus? Sumunod ka sa akin. Yan lamang. Masasabi natin, words have power. Ang salita mo, makapangyarihan, lalo na ang salita ni Jesus. Kung kaya't
kung titingnan natin ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Hebreyo, sinasabi niya, sapagat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit matalas kaysa sa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang sa espiritu, hanggang ka suluk-sulukan at kaloob-looban ng buto. Tuwing tayo nagsisimba at nakikinig tayo sa salita ng Diyos, meron ba tayong naiiwan sa isip na sabi mo, oh, mayroong bago. Nagsimba ako, may bagong baon ako pag uwi ko. Kayo na uuwi sa Bulacan, kayo na uuwi sa inyong mga parokya, dito sa ating archdiocese. Ano ang baon ninyong salita ng Diyos na magpapabago sa iyo? Ito si Levi. Sumunod ka sa akin, nagbago ang kanyang buhay. Ang sagot niya, opo, susunod ako sa iyo. Sapagat ang salita ng Diyos has the power, has the authority. Mga kapatid, huwag kayong uuwi pag wala kayong dalang salita ng Diyos na magpapabago sa atin tulad ni Levi. Ang salita ng Diyos ay nagpapabago sa atin. Warning, huwag gamitin ang salita na magsalita lamang na walang kabuluhan. Marami sa atin daldal ng daldal ng daldal, walang kabuluhan. Naalala ko ang sinasabi ni San Francisco ng Assisi. Kung kailangan, gamitin ang salita. Pag hindi kailangan, manahimik ka na lang. Ganun din, hindi lamang sa salita ng bibig, sa paggamit ng mga text, marami sa atin nagiging bahagi pa ng fake news, mali naman. Kung minsan, dahilan pa sa pag-aaway. Si Jesus, sa kanyang salitang banal, sumunod ka sa akin, may pagbabago pag sumusunod tayo sa salita ng Diyos. At pangatlo, bakit tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus? Sapagkat alam niya, this is the right time. Ito ang panahon, tamang panahon. Ito ang grasya. Grace knocks once. Ibig sabihin, sa buhay natin, maging matalas ang ating buhay sa pagkilala sa biyaya ng Diyos araw-araw. Maraming biyaya ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Ang tanong natin, tulad ni Levi, napakadaling magdesisyon sapagkat alam niya, ito na ang opportunity ko. Ito na ang biyaya. At kilala ko ang biyaya ng Diyos, hindi ko napapakawalan ang biyaya ng Diyos. Ang tanong natin, alam ba natin araw-araw na maraming biyaya ng Diyos ibinibigay sa atin at kinakailangan makita natin, makilala natin? Kayo nagsisimba dito sa Padre Pio, alam mo ba, malaking biyaya ang pagpunta dito. At hindi lamang pagpunta dito, marami pang mga kakambal na biyayang tatanggapin mo, grace upon grace. Matapos ang tatlong ito, holy desire, salita ng Diyos na makapangyarihan, at ang grasya ng panahon, anong ginawa ni Levi? Nagpuri siya, nagpasalamat siya. Narinig natin sa Ebanghelyo, si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang buhay. Tama lamang ang sinasabi ni Papa Francisco, Evangelii Gaudium. Joy fills the hearts of people who encounter the Lord. Pag nakilala mo ang Diyos, pag ang Diyos ay nakaharap mo, ang biyaya ng Diyos ay nasa iyo, wala kang gagawin, magpasalamat. At ibahagi tulad ng hinandog ni Levi, malaking piging. Ang galak sa puso mo ay hindi mo itinatago. Ang patungkol sa Diyos ay hindi mo itinatago. Ibinabahagi mo. Hari nawa,
Pag-uwi ninyo, ibahagi ninyo sa mga kapitbahay ninyo the grace of the day ngayong Sabado. Una, narinig natin sa Ebanghelyo, nag-aalab ang banal na pagnanais, the holy desire. Pangalawa, ang salita ng Diyos ay buhay at ang salita ng Diyos nakakapagpabago sa atin. At pangatlo, maging matalas ang ating araw-araw na buhay sa pagkilala sa biyaya ng Diyos. Uuwi kayo, may 3 kayong baon. Uuwi kayo, maghandog kayo ng kagalakan sa inyong mga kaibigan sapagkat ngayon nakilala niyo ang Diyos. Ang Eucharistia, ang ibig sabihin niyan, thanksgiving, ay pamamaraan na pagpunta dito ninyo sa Padre Pio, pagpasalamat sa Diyos, holy desire, magpasalamat sa Diyos sa biyaya ng salita ng Diyos, kung kaya't matapos basahin ng mga readers, sasabihin natin, salamat sa Diyos. At pangatlo, biyaya ng Diyos araw-araw na tinatanggap. Pagpalain ko yun ng Diyos sa araw na ito. Tumahimik po tayo at sandali at magnilay. Magsitayo po lahat. Panalangin ng bayan, dumating si Kristo upang iligtas ang mga makasalanan, buong kababaang loob, sa pagtugon sa kanyang tawag, ilapit natin sa Ama ang ating panalangin. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maituring bilang isang tahanan ng nagpapagaling para sa mga mahihina at makasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tulong ng mahal na Birheng Maria, naway mamayani ang kapayapaan sa bawat bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng habag na ipinakikita nila sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating bansa naway maghari ang pagkakaisa, bunga ng paggalang ng mga mamamayan sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa lugar ng ating hanap buhay at maging sa ating mga pamilya, naway hindi tayo manguna sa pamimintas sa ating mga kasama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa na ay makaranas nawa ng mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa panahong ito ng Kwaresma, bagamat hangad namin maging matuwid, naway edya mo kami sa pagiging labis, sa pagmapatuwid, sa pagnanais naming makamit mula sa tagapagligtas ang kanyang walang hanggang awa. May bahagi nawa namin ang kanyang pagpapala sa pamamagitan ng aming pagpapatawad sa aming kapwa, lalo't higit sa amin ay nagkasala, hinihiling namin ito sa pagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat.
Ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing ito ng iyong pakikipagtipan at ng aming pagsamba. Maganap nawa ito sa kapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapagpapahayag ng aming utang na loob sa iyong pagmamahal, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin niyo rin. itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis sa hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniaatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Bombay Kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan, dinarakilan ang lahat, napalit mong anak, na siyang nagmulat sa mundo, sa pinaya'y nagpalaman, at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagpisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nananalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nananalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nananalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paano tayo mangungumunyon? Dalawang pamamaraan, nakatayo o nakaluhod. Sa bibig o sa pamamagitan ng kamay. Pag sinabi ng pare, katawan ni Kristo, ang sagot natin ay Amen. Nang ibig sabihin, naniniwala ako, I believe. Naniniwala akong tinatanggap ko si Jesus. Matapos tayong mangumunyon, hindi na kailangan magbow pa kayo dito. Sapagkat nasa iyo na si Jesus. Hindi na kailangan mag-genuflect sa Blessed Sacrament sapagkat nasa iyo na si Jesus. Bumalik na kayo sa upuan, luluhod, uuupo, huwag na munang buksan ang cellphone, magpasalamat. Iyan ang tamang pangungumunyon. So mamaya, titingnan natin kung mahina ang sound system dito sa Padre Pio o may problema ang pandinig natin. Ito ang tamang pangungumunyon. Di na tayo magge-genuflect. Matapos tanggapin si Jesus, nasa iyo na si Jesus. Alagaan na si Jesus, balik kayo sa upuan, magpasalamat sapagkat tinanggap mo na si Jesus. Iyan ang tamang pangungumunyon. Ngayon, hahanin na tayo sa pangumunyon.
nagsasagawa pong second collection na ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para din po sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. God only will hear me laugh. Usate et benedicte, coniam surbabis eres Dominus. Beatus qui sperat in Deo. Ustate et benedicte, coniam surbabis eres Dominus. Beatus qui sperat in Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na piging, ay mapakinabangan nawa sa buhay mong bigay sa amin at maitaguyod nawa kami nito hanggang aming sapitin ang iyong maligayang piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dadasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga agipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo,
Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangmamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin para kay Papa Francisco. Mapagmahal na Diyos, hinihiling namin na pagpalain mo ang iyong lingkod na si Papa Francisco, na naglingkod sa iyo bilang isang Jesuita, isang pari, isang arsobispo, isang kardinal, at ngayon bilang isang papa. Higit sa lahat, naglingkod siya sa iyo bilang isang tapat na Kristiyano. Ibinabahagi ang pag-ibig, awa at habag na ipinakita ng iyong anak sa lahat ng kanyang nakatagpo, lalo na sa mga mahihirap at nahihirapan. Habang hinahanap ni Papa Francisco ang panibagong sakit na ito, pagpalain mo ang mga doktor at nurse na nag-aalaga sa kanya. Bigyan mo siya ng lakas upang matiis ang anumang sakit ng may biyaya, at pagalingin mo siya ng mabilis. Hinihiling namin ito sa iyong banal na pangalan. Amen. Magsiupo po na sandali. Ilan lamang pong mga paalaala, una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pangunguna ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, ngayong darating na March 15, magkakaroon tayo ng Archdiocesan Devotion Promotion sa Parish and Shrine of St. John the Baptist sa Lian, Batangas. Ito po'y pagkakataon upang ipalaganap sa Archdiocese ang debosyon sa ating patron. Ang banal na misa ay pagdiriwang sa 9:00 ng umaga, susundan ng liturhiya ng pagpapagaling na may paggagawad ng langis. Inaanyayahan ang mga deboto sa malalapit na parokya na magtungo sa Lian at makaisa sa mga gawain, lalo't higit ang mga may sakit. Ikatlo, mga kapiyo, kayo pong lahat ay inaanyayahan sa ating taunang lakbay parokya sa darating na March 27 sa ilang mga Jubilee churches sa Diocese ng Balanga sa Bataan. Ito po'y pagkakataon upang mas mapalalim ang ating pananampalataya at magkamit ng indulhensya plenarya. Para sa mga nais sumama, kayo po'y magpalista sa opisina hanggang March 21 lamang. Kalakip ng 2,500 pesos na kontribusyon, ang travel fee, t-shirt, prayer booklet at morning snacks. Naway makiisa tayo sa gawaing kabanalang ito ngayong panahon ng Kwaresma. At nais naming ipagbigay alam sa inyo, bahagi ng ating pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay may pagdarasal at pagninilay sa Istasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa 3:00 ng hapon. Ang mga dasalan po, aklat dasalan ay available sa ating mga tindahan. Gayon din naman, tuwing araw ng Sabado,
meron tayong regular na pagpapakumpisal mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Yun po'y tuwing araw ng Sabado dito sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Maraming salamat. Ang sunod pong misa mamayang alas 8 ng umaga. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas kay Padre Pio, may mga available na rosas sa gilid ng simbahan, kulay puti sa pagpapasalamat at kulay pula para sa kahilingan. Inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Tayo po'y magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Manalangin tayo. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito ng panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng inyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng awat biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan aral at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Atin pong isusunod ang pang-umagang panalangin. Kayo pong lahat ay inaanayahang tumahimik at makiisa sa pagdarasal ng pang-umagang panalangin.
Makikisuyo po kami na pakiclear po muna yung ating unahan at tayo po ay makiisa sa ating morning prayer. Magdadasal po tayo ng pang-umagang panalangin. Inaanyayahan po ang lahat na makiisa sa ating panalangin sa umaga. Ngayon po ay tayo nasa 8 ng Marso, araw po ng Sabado, pagkatapos po ng ating Ash Wednesday or Miraculous ng Abo. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan ng may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Sapagkat ang Diyos ay Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ay ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Kung ngayon, marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sana maging matigas ang iyong puso. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang. Nang nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, silang nakinabang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Panalangin sa uma. Si Kristo ang liwanag at wala nang iba pa. Sinilang sa ating mundo at naging kapatid siya. Kung nakita na siya, nakita na ang Ama. Purihin ang ating Diyos, dakilaan natin siya. Siya ang ating buhay at wala nang iba pa. Pinagbili ng mura, inabat pinatay siya. Siya ang tumubos sa atin, nasa kanan ng Ama. Purihin ang ating Diyos, dakilaan natin siya. Aawit kaming lagi ng papuri sa ngalan mong kataas-taasan at awa mo'y iahayag sa pagbubukang liwayway. Ang magpasalamat sa Panginoon, Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalan ng kataas-taasan.
Ang pag-ibig niya ay wagas, ay dapat ihayag. Kung bukan liwayway, pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ay ihayag din naman. Ito'y pinahayag sa saliw ng alpat tugtuging salteryo. Sa magandang himig ng tugtuging, liray ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa na kahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. O pagkadakila, kay dakila, Panginoon, ng iyong ginawa, ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. Sapat na isip, ang bagay na ito ay di nalalaman. Hindi malilip ni maunawa ng sinumang mangmang. Ang mga masama, kahit na dumami, sila ay munlad. Yung sasapitin nila at hahantungan ay pagkapahamak. Sapagkat ikaw lang, Panginoon, ang dakilang walang katulad. Nababatid naming lilipunin lahat ang iyong kaway at lahat ng taong masama ang gawa ay mapipiliin. Ako'y ginawa mong sinlakas ng torong mailap sa gubat. Ako'y pinagpalat pawang kagalakan yaong dinaranas. Aking nasaksihan yaong pagkalupi ng aking kaaway. Pati pananaghoy ng mga masamay aking napakinggan. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalagot na kalulugod. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang daon nito ay laging sariwa. Ito ay patotoo na ang Panginoon tunay na matuwid. Siya kong sanggalang, matatag, na batong walang bahid dungis. Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aawit kaming lagi ng papuri sa ngalan mong kataas-taasan, at awa mo'y ihahayag sa pagbubukang liwayway. Lilikha ako sa inyo ng bagong puso, at hihingahan ko kayo ng bagong espiritu. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging matyan ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititiro ko kayo sa lupaing binigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayang ko at ako ang inyong Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lilikha ako sa inyo ng bagong puso at hihingahan ko kayo ng bagong espiritu. Pupurihin kang lagi ng mga sanggol at bata. Ikaw, Panginoon, Diyos namin, laganap sa lupa ang iyong luningning, at hanggang sa langit, laging pupurihin. Aawitang lagi niyong mga bata na wala pang malay at sariling diwa. Matibay na muog, ikaw ay naghanda, laban sa kaaway, kalabang masama. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao pang tayong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit maliit. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa iyong papawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Sa buong daigdig, ikaw, Panginoon namin, ang banal mong ngalan ay dadakilay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una ngayon, magpasawalang hanggan. Pupurihin kang lagi ng mga sanggol at bata. Pagbasa ng salita ng Diyos. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masamang gawain. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama.
Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti, pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Halik kayo at magliwanagan tayo. Gano'n mang karami ang inyong kasalanan, handa kong ipagpatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputihan. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng away. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Mula sa mga taong aking manlilingan sa pamamagitan ng kasinungalingan. At mula sa bitag ng kaaway. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Tayo pong lahat sa papuring awit ni Zacarias. Magsitayo pong lahat. Kung nais ninyong maging tunay na anak ng iyong Ama sa langit, dapat ninyong ipanalangin ang sa inyo'y mga umuusig at ang mga nagwiwika laban sa inyo ng lahat ng uri ng kasamaan, wika ng Panginoong mahal. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Pinangako niya na sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Kung nais ninyong maging tunay na anak ng inyong Amang nasa langit, dapat ninyong ipanalangin ang sa inyong mga umuusig at ang mga nagwiwika laban sa inyo ng lahat ng uri ng kasamaan, wika ng Panginoong mahal. Upang gawin tayong maging sannilikha, binigyan tayo ni Kristong Panginoon ng mga tubig ng muling pagsilang at nihanda ang hapag na kanyang salita at kanyang katawan. Manawagan tayo sa kanya at sabihin, Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Jesus, maamo at mababang loob, pagkalooban kami ng awa, kabutihan at kaloobang mapagkumbaba. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Turuan mo kaming tunay na maging kapwa sa lahat ng nahahapis at nagugulo, at matularan ka bilang mabuting Samaritano. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Ipanalangin nawa ng mahal na Birhen na iyong ina, ang lahat ng mga umako ng buhay panata ng kalinisan, upang mapalalim nila ang kanilang pagtatalaga ng sarili sa iyo at sa simbahan. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Pagkalooban kami ng biyaya ng iyong habag, patawarin ang aming pagkakasala at ang parusa nito'y patawad. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso,
para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, palibagan mo kami sa iyong biyaya. Sama-sama po nating dasalin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amang makapangyarihan, ibaling ang aming mga puso sa iyo, sa paghahanap sa kaharian mo at pag-ibig sa kapwa-tao, kami naway maging bayang sumasamba sa iyo, sa diwang totoo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at takayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikiisa, sa ating ginawang pananalangin para po ngayong umaga. Maraming salamat po.